يا ناظرا حالي أنا أرثي لحالي والمقام أطرقت رأسي وجرى دمعي على خدي ورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya, at tayo ay humihingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya, at tayo ay nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa mga pagkakamali ng mga gawain natin. Sino man ang patnubayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya, at sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang makapagpatnubay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Siya ay nag-iisa at walang kasama sa Kanyang pagkadiyos. At ako'y sumasaksi rin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo, sumakanya nawa ang biyaya at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa lahat ng sumusunod sa Kanyang mga mabuting gawain, sa Kanyang mga pamilya at kamag-anak, at sa Kanyang mga sahaba o kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanyang kabutihan hanggang sa huling araw. O mga alipin ni Allah, katotohanan si Allah ay nagsabi sa banal na Quran: at ang iyong Diyos ay isang Diyos. Walang sino man ang may karapatang sambahin kundi siya lamang, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay nasa estado tayo ng isang selebrasyon ng kung saan hindi tayo pinapayagang makibahagi dito. Ito ay ang pagdiriwang ng Pasko sa mga Muslim ay haram. Ipinagbabawal ito. Saan nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng Pasko? Ang mga naunang Kristiyano ay hindi nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dahil para sa kanila, ang araw na iyong kapanganakan ay ang araw ng ikaw ay mahina at madali kang tamaan ng sakit. Kung kaya't sila ay nagtitirik ng kandila sa dilim upang itaboy ang mga masasamang espiritu. Kung kaya't pinanatili nila itong may ilaw palagi. Pero sa panahon natin ngayon, ang pagsindi ng kandila ay ginagamit nila ito sa mga birthday cake, sinisindihan at hinihipan. At naglagay na rin sila ng ilaw na nakapalibot sa Christmas tree upang manatili ang liwanag nito. Ang tanging tao at lugar sa balat ng lupa na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ay ang pinuno ng mga pagano sa Palestine, si King Herod the Great, at si Firaun, yung Pharaoh ng Egypt. Ang mga naunang Kristiyano ay halos karamihan sa kanila ay hindi alam kung ano ang Pasko. Pati na ngayon sa panahon natin ay hindi nila alam kung ano talaga ang diwa ng Pasko at kung saan galing. Sa Islam, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatan ala kulli muslimin. Ang paghahanap ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim, mapababae man o lalaki. At sinabi sa Quran, fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamun. Meaning, magtanong sa mga taong may alam kapag hindi natin alam o naintindihan. Ang isang Muslim po ay hindi pwede maging isang bulag na tagasunod. Sa totoo lang po, 300 taon na ang nakaraan mula nung nawala si Hesus Kristo. May isang Scandinavian monk o monghe ay nagmungkahi. Nagagawin na lang daw nila December 25 ang araw ng kapanganakan ni Hesus. Sinabi niya po ito nang wala man lang siyang basehan, wala siyang katibayan.
na ito ay ginawa rin. Alam niyo po ba kung ano ang Scandinavian? Isang lugar sa Europa, ang kanyang pangalan ay Scandinavia. Okay, so napili nila ang December 25 bilang selebrasyon ng kapanganakan ni Hesukristo. Kailan ito nangyari? Noong lumakas ang Christianity sa Roma, Palestine at Southern Turkey. Ang salitang Christian ay hindi ito ginamit hanggang naging pinuno si Paul. Nung si Paul ay naging pinuno ng mga Christianity, inadapt na nila lahat ng sari-sari o iba't ibang practice o pagdiriwang ng mga pagano sa magkakaibang sulok ng mundo. Diyan ang nagsimula ang Pasko. Sa kabilang banda, may mga ebidensya tayong nabasa sa banal na Quran patungkol sa kapanganakan ni Hesukristo. Nasa Surah Maryam po, okay, Kapitulo 19, 11, versikulo 25. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعٍ نَخْلَةً تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Sabi niya, at yugyugin mo ang puno ng palmera, ng tamar, na nasa iyong harapan, upang malaglag sa iyo ng kusa ang mga sariwang bunga ng tamar na galing pa lamang sa puno. So ano po ang relasyon nito sa kapanganakan ni Hesukristo? Ito pong tamar o dates, kung sino man po sa atin nakapunta ng Saudi Arabia, ay malalaman po ang dates o tamar na kinain ni Virgin Mary o Maryam sa Arabic ay hindi namumunga at mahihinog maliban sa panahon ng tag-init. Ang December po ay malamig, nag-i-snow minsan sa ibang lugar. So hindi namumunga ang tamar o ang dates sa Disyembre. Kaya maling-mali po ang sabihin na yan ang kapanganakan ni Hesukristo. Isa pa po, yung mga nagpapastol sa kanilang mga hayop sa disyerto, tag-init din po nila nilalabas sa disyerto ang kanilang mga alagang hayop dahil mamamatay po ito sa panahon ng taglamig. So dito pa lang po sa dalawa ay malakas ng ebidensya upang masabi natin na hindi December ang kanilang kapanganakan. Okay. So, maari po ba sa isang Muslim na ipagdiwang ang Pasko? Ang sagot po ay hindi. So, anong dahilan? Una, ang Pasko ay hindi itinuro ni Jesus at hindi rin ginawa ng kanyang mga disipulo. Sa kanyang ebanghelyo o yung Gospel of Jesus, hindi rin po nabanggit ang tungkol sa Pasko. So, ang selebrasyon ng araw ng kapanganakan ay mga gawain po ng pagano. Tayo mga Muslim po ay hindi tayo pwedeng basta-basta na lang manggaya dahil ginawa ng kumpleto ang ating pananampalataya 1400 years ago. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa min." Sino man ang gumaya sa mga hindi mananampalataya ay kabilang sa kanila. Pangalawa po, sinasabi nila na may bugtong anak ang Diyos. Sabi ni Allah sa banal na Quran, "Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda." Na halos mapunit ang mga kalangitan dahil napakasidhing kalapastangan ito at ang kalupaan ay magkabiyak-biyak at gumuho ng lubusan ang mga kabundukan dahil sa galit ng mga ito alang-alang kay Allah. Adda'aw lirrahmani walada, dahil sa pagtatangi nila ng anak para kay Allah, luwalhati sa Allah na siya ay ganap na ligtas sa mga ganitong paratang. Wa ma yambagi lirrahmani an yattakhidha walada, sapagkat kanilang iniakibat sa mahabagin Allah ang isang anak na lalaki. Subhanallah, bilang mga Muslim po, para po sa mga kapatid kong balik Islam at kahit na sa mga kapatid kong born Muslim na sabihin natin hindi nakapag-aral, manaliksik po tayo ng kaalaman patungkol sa pagkatakot sa tunay na Diyos, sa tunay at nag-iisang Diyos na si Allah.
inatasan po tayong sumamba lamang kay Allah at huwag magtambal. Sabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan nyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay. Huwag nyong hayaang mamatay ang inyong mga sarili maliban kayo ay isang Muslim. Alam nyo po, kapag meron po tayong takot sa ating mga puso, sapat na po ito upang tayo ay umiwas or upang maiwasan natin ang mga selebrasyon na ating kinagisnan, mga sari-saring selebrasyon na magdadala sa atin sa pagkaligaw. Ang lahat ng bid'ah, yung bago sa Islam, ay pagkaligaw. At ang pagkaligaw ay mahuhulog sa masama at ang masama ay magdadala sa isang tao sa impyerno. At sinabi pa sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad." Kung sino man ang gumawa ng mga gawain na hindi namin pinag-utos, hindi namin ito tatanggapin. Ibig sabihin, nire-reject yan. Okay? So, mga kapatid kong balik Islam, isa-isa na lang po. Pag-aralan po natin ang mga magagandang pangalan at katangian. Kapag nalaman po natin ang magagandang pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman po natin ang kanyang kapangyarihan, kung paano tayo gabayan, kung paano tayo bigyan ng panustos, kung paano lahat ng magagandang bagay ay maibibigay sa atin. Basta hilingin lang natin sa kanyang magagandang pangalan at katangian at paniwalaan natin ito. At tayo ay mananalangin na merong pagkatakot at merong pag-asa. Yun ang kanyang sinabi. Kapag ikaw ay nananalangin, dapat merong kang pagkatakot at at the same time ay umaasa ka. At kapag nangyari po ito, mapapanatag po ang ating mga puso. Jazakumullahu khairan po sa sa pakikinig nyo po. Medyo napahaba yata. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.